Okay. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito. Kumakalat po ngayon ang intriga na meron pong traidor dyan po sa kampo ng mga Duterte kung bakit nga po siya nahuli. May mga ganong balita tayo ngayon. Di ba? Intrigahan na to, shota ni Ipe. Hindi, di naman. Uy, alam niyo, tawa ako dun ha. Yung intriga po kay Ipe at kay Hanilet, saka nagsimula yon. Tapos kumalat. Ewan ko ba. Sinabi ko naman, intriga lang yun eh, di ba? At least, di ba? So ito mga kababayan, ito. Okay. So sabi dito, no? Oh, ito, pulso ng bayan sa SMNI ko ito nakita, no? May traidor, may nagtraidor. Okay. May nagtraidor nga ba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya't nauwi ito sa controversial at illegal na ngayon, di ba? At pagka-aresto at pagkakapiit sa International Criminal Court, isa ito sa mga matapang na sinagot ni Vice President Sara Duterte kasabay ng kanyang tanong na bumabagabag sa maraming Pilipino. May pag-asa pa bang maibalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Actually, wala na. So, nakita nyo naman yung report, SMNA yan, kaya medyo bias. Okay. So ngayon, ang tanong ngayon natin dito, di ba? May nag-trader ba? So ngayon, base nga po dito kay Sara Duterte, para sa akin, it's getting make sense para sa akin. Ito, panoorin nyo to Senator Amy, gusto ko na sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayaan. Mali pala, hindi pala ito. Hindi pala ito. Mali pala, sorry. Wrong video. wrong video. Ito pala. Mukha kasi, sorry, wrong video. Ito pala. Sana ba yun? Ito ba yun? Ito pala. Sorry. Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference, ikinwento ng bise na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. So alam nyo, no, ito yung pinakamalaking question dito eh. Di ba? Bakit pa bumalik si Digong papuntang Pilipinas kung alam na pala nilang mayroong arrest warrant? Kasi ang point dito mga kababayan, sasabihin na naman ng iba dyan, Takeru, mayroong balita kasi na si Digong, hindi po inaprubahan yung asylum sa China. Okay, sige. Bigay natin yon. So actually, nasa Hong Kong ka na, bakit hindi ka pa pumuntang East Timor? O di ba? Na kung nandun din si Arnie Tevez. Kita nyo, di ba, pati Court of Appeals mukhang nabayaran, di ba? Di ba, nasa labas ka na ng bansa, bumalik ka pa. Pwede ka naman pumunta ng Japan and then lipat kang Amerika. O sakali, kung gusto mo na sa Amerika. Di ba? Si Rocky nga nakatakas, ikaw pa kaya? Di ba? Nasa labas na siya ng Pilipinas, pero ang point dito, alam mo na pala meron kang arrest warrant, ba't ka pa umuwi? So mukhang tama po talaga, no? Ang dami kasing balita eh, na mukhang meron po talaga nagtatraidor dyan po sa kampo ng mga Duterte. So, continue natin kasi para sa akin hindi yun eh. Yung na-denied yung asylum sa China. So, ibig sabihin nun, kung na-denied yung asylum mo sa China, so gusto mo talaga tumakas. So, ba't ka pa umuwi? Nasa Hong Kong ka na. O punta kang Japan. Punta kang East Timor. O punta kang sa mga bansa na walang asylum. Ay, sa mga bansang walang treaty pala. Na walang treaty po yung Pilipinas tsaka sa bansa na yon, di ba? Oh. Continue. Hinala ng bise, sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Kung may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila. But I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte. Sinungaling pa rin. Tanganan to, sinungaling ka pa rin. Nung di tinago nyo nga. So paano ko na naman tinago? Tingnan nyo to itong balita na to. Yung ka na naman lolo ko mo ko Oh. So sabi dito ato na balita ito, kailan ba? March 11 ata to, Operation Pursuit inside the high-stakes arrest
of Rodrigo Duterte. So sabi dito, no, saan na ba yun? Ito. Mr. Duterte's group had booked 5 flights back to Manila that day to obfuscate their actual arrival. And there was a private jet waiting at the airport for Mr. Duterte, presumably to take him on to his stronghold of Davao in the south, said Torre. Okay. So mga kababayan kasi ito, alam nyo, mayroon po talagang traidor dun po sa kampo po ng mga Duterte. In the first place, nag-book na pala. Di ba? Nag-book na pala ng 5 flights si Digong papuntang Pilipinas. 5 flights sa araw po na yun. So, napaka-coincidence naman po, no, na nalaman po ni General Torre kung anong flight po doon sa 5 po na yun, darating si Digong. So, meron talagang chuchu doon. Kung hindi doon sa Hong Kong, dito po sa Pilipinas. Di ba? Nakuha niyo yung point ko? Oh, 5 flight po ang binook ng mga Duterte. Pero nalaman pa rin po ni General Torre kung anong flight yung gagamitin ni Digong. Kumbaga, ano yan eh? Kung 5, isa, 20% chance. Oh, so sino yung nagchuchu? Di ba? Sino yung... Actually, both sides yan eh. May nagchuchu kay Duterte na meron ng arrest warrant at meron din po nagchuchu kay, sa kampo ni Duterte sa gobyerno para mahuli siya. So, both sides pala yon. Di ba? So, continue pa natin dito. Sabi pa dito. Oh. Okay. So, Salvador Panelo, his lawyer, disputed the account saying Mr. Duterte had not even discussed seeking asylum in China. Why would Duterte escape? He said, at his age, he no longer cares about what... Kita naman si Panelo na naman tayo. O, di ba? So, ngayon, ang point dito mga kababayan. So, sino po yung nagchuchu? Okay. So, ngayon, may mga bali-balita ngayon dito. Di ba? Then, si Harry Roque po kasi, si Harry Roque, nag-post si Harry Roque po kung kailan po uwi si Digong, 4 p.m. daw po ng hapon. Di ba? Hanapin nyo. Kasi ako, inaabangan ko yung pag-uwi ni Digong nun eh. Nasa ospital ako nun eh. Si Harry Roque po nag-post na uuwi daw po si Digong ng alas 4 ng hapon. So, panlito po yun. Isipin nyo may panlito na, nahuli pa rin. Sinabi ng Green na ahas. Sabi ng Green, hindi kasi kay Sara na may sabi. Si Sara na mismo may sabi na merong nag-traidor. Hindi ito galing sa puting ahas o sa puting palaka. Di ba? Galing ito mismo sa mukhang palaka na si Sara. So, tingnan nyo ito tingnan natin. So, ngayon mga kababayan, actually, babalikan po natin itong article po na to from somewhere, no? Sabi dito, someone in Duterte circle sold him out. Yan Ito medyo nag-trending din itong itong vlog na to, di ba? So, sabi dito, merong clue dito eh. Rodrigo Duterte always prided himself on loyalty. He surrounded himself with men and women who swore their allegiance. Diba? So, hindi naman panghabang buhay po yung pag-swear ng allegiance sa isang politiko. Alam naman natin yun. Who follow these orders without question. So, blah, blah, blah. Sasabi dito, no? But today, as he sits in the cell, disgraced and humiliated, it's clear that someone from his own camp has betrayed him. Di ba? So actually dito po mga kababayan, may nag-clue dito, di ba? The man who once ruled with an iron fist, ordering mass execution, silencing critics, and wielding fear as his greatest weapon, was not taken down by foreign powers or opposition figures. No, he was sold out by one of his own. So ang clue dito mga kababayan, lalaki. Diba? Lalaki po yung nag-sold kay Duterte, yung nagbenta kay Duterte. At ang malapit dito, no, sabi pa dito, ano ba 'yon? Ito. That man, a senator seeking re-election, whispered reassurance into his ear, telling him that deals had been made, that the people in power would shield him,
that he still had control over the system. Duterte drank in his own delusion of invincibility. Believe it. So ngayon mga kababayan, ang drama po ng nag-traitor po kay Digong base po sa article po na to. 'Di ba? Pinabalik po si Digong kasi nga po ang sinabi niya na hindi Mr. President, ano 'yan? Makapangyarihan ka pa rin dito sa Pilipinas. Safe kang umuwi. So yung matanda, uto-uto, makapangyarihan pa pala sa Pilipinas sa umuwi, nakulong. So ito yung clue di ba? Lalaki na re-electionist sa senador. So actually, dalawa lang yun. Di ba? So ngayon mga babayan, at meron pa dito, isa pa. Di ba? Ito malupit eh. Ito napaka-intriga din nito eh. Ito nabalita ito 8 years ago. Documents Duterte common law wife had close to 200 million in banks. Si Hanilet mga kababayan, meron po siyang 200 million noong 2017. Noong 2017 yun. Ngayon magkano na? Di ba? So, tingnan nyo to sabi pa dito. Tingnan natin Okay. Wait. Ito. Yan. Aside from 2.2 billion bank deposits that President Duterte allegedly owned, his common law wife also had close to 200 million in separate bank accounts according to documents that Senator Antonio Trillanes distributed to the media on Thursday. So ngayon kasi mga babae, ang nakakapagtaka kasi dito, tandaan nyo, 200 million ito, pa lang 2017 pa lang ito, kakaupo pa lang ni Digong. Ipe is making a move. Kayo talaga. Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang tanong dito, 200 million pa rin ba yung ari-arian po ni Hanilet? Di ba? Malay ba natin? Malay lang natin. Di ba? Na baka yung mga tagong yaman ni Duterte, si Hanilet din mismo yung tagapangasiwa. So pag walang Duterte, solo ang kayamanan. Di ba? Actually, yung allegation ni Trillanes, sa tingin nyo ba, hindi ba totoo? Tandaan natin napakulong si Duterte dahil kay Trillanes. Di ba? So ngayon mga kababayan, ang tanong ngayon natin dito, sino ang nag-traitor po sa kampo ng mga Duterte? At kayo ba, naniniwala ba kayo na meron talaga nag-traitor sa kampo ng mga Duterte? Kasi kung mga kababayan, kung maayos po talaga yung intelligence po ng mga Duterte, hindi po makukulong yan. Hindi yan makukulong. Diba? Kasi ang point dito mga kababayan, ayaw talaga magpakulong ni Digong. Yung sinasabi ni Panelo na wala nang pakialam si Duterte, hindi po totoo yun. Kasi kung wala pong pakialam si Duterte, dapat hindi na po siya lumalaban sa ICC. Inamin niya na lang na meron siyang kasalanan. Diba sabi ni Panelo, diba? Hindi naman tatakas ang presidente. Hindi naman tatakas si Digong. Kasi matanda na yan. Wala na siyang pakialam. Kung wala palang pakialam yan, bakit pa siya lumalaban sa ICC? Umamin na lang siya pala. Ibig sabihin ng mga kababayan, di ba? Ayaw makulong ni Digong. So kung ayaw niya palang makulong, bakit pa siya umuwi ng Pilipinas? At ang tanong pa dito, nasa Hong Kong na siya, ba't pa siya umuwi? So ibig sabihin nun, may nag-traitor talaga. So kayo mismo nagtutuklawan dyan. Nakakahiya kayo? Kayo na nga lang dyan? Di ba? Nasa Hong Kong ka na eh. Nasa labas ka na ng Pilipinas eh. Pwede ka nang tumawid sa ibang bansa eh. Ba't di mo ginawa? Matalo, manalo si Ipe lang. Ano ba? Ano ba kayo? Di ba? So yun mga kababayan, so dyan po sa Team Replay, ano nga po masasabi nyo nga po dito? Na kayo ba, naniniwala ba kayo na merong traidor dito po sa kampo ng mga Duterte kung bakit nga po siya nahuli? Di ba? So, yun. So, pa-comment lang po sa baba, pinabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to.